Morning po. Morning. Peace be with you, the name of our Lord Jesus Christ. Our topic today is God is maker of the law, judgment of all. Our topic. And then, saint is higher than the duty for the lawyer. Saint is higher the duty than the lawyer in the words. Our topic. God is maker of the law, and then saint is higher than the duty than the lawyer. Our topic for today. The topic for today is the issue now, because the Senate and the Vice President are impeached. It's a hit. It's the issue now, the law. For the law is not per verbs in the Senate the time now. Yun po yung ating paksa. Ang gumagawa ng utos ng law yung Diyos. At saka mataas ang katungkulan ng mga banal kaysa mga lawyer. Ganun po. Pinakamataas na katungkulan in the duty is the saint. Because saint is the judge the all people. Ayun po, ang pinakamataas na katungkulan yung mga saint sa paningin ng Diyos kaysa sa mga presidente at saka senador. Ganun po. Kasi yan ang issue ngayon yung sa atin dahil meron tayong impeachment here in the local Philippines para yung ating hatol, batas maging tama. Ganun po. Hatulan ng Diyos yung mga mga naglilikong mga batas. O hatulan ng Diyos yung mga nagliliko ng mga batas. Ganun po, hatulan ng Diyos yun. Wala pong buhay na walang hanggan yung mga nagliliko ng batas. Ganun po. Ang Diyos po ang gumagawa ng batas, no? Yung batas po kasi ng tao, ng Diyos, isa lang yun. Nga lang, nagkakaroon ng nadadagdagan yung batas natin kasi yung mga at sa atin sa gobyerno, gumagawa sila ng batas. Pero ang batas, ang law, agreement about something good is a treaty. Ganun po ang paggawa ng batas. Agreement about the treaty, the something good. Everything, anything, ganun. Halimbawa, dito po sa atin, di ba? Halimbawa, yung pera natin, ginagamit natin yung papel o kaya yung coins. O, halimbawa, tatanggalin na natin yun. Ang gagamitin lang yung pilak uli, ginto. O yun, kasunduan po yung batas. O, kasunduan. Ganun po ang paggawa ng mga batas. Kasunduan sa tao at saka sa Diyos. Siya po yung gumawa ng batas, yung Diyos. Pag sumunod ka doon, maliligtas ka, ganun. Basta yung mga nagliliko ng batas, gaya ng mga lawyer, pagka mali ang ginawa nilang paghatol, wala pong buhay na walang hanggan yun. Ganun po, wala silang buhay na walang hanggan. Sa atin, nagkaroon ng batas, di ba? Magtatayo ang mga Amerika ng mga power, rito, mga bala, ganun, mga kung ano-ano. O yun, kasunduan po yung batas, ganun po. O magkakaroon dito ng mga missile, pagkakasunduan yun. Ganun po yung paggawa ng law
kasunduan sa bagay na matuwid. Pero ang unang gumawa nun yung Diyos. O nadadagdagan lang yung batas natin dito sa mundo pagka nagkakasundo yung mga gumagawa ng batas, yung mga lawyer. Ganon. Pero ang namamagitan sa paggawa ng batas, yung Diyos. O kasi, pero, but the makes the other law is is the wrong, mistake. Yung ibang gumagawa ng batas, mistake. Kasi, because the lawyer take the brave, the judgment is the perverts the judgment. Nagiging liko yung batas kasi yung mga hukom tumatanggap ng mga suhol, take the brave. Kaya nagiging liko, nagte-turn to the left to the right about the judgment and the lawyer. Kaya nagiging yung batas, nagiging liko. Pero yung batas galing po sa Diyos. Pero yung mga nagliliko ng batas, mali ang hatol, wala pong kaligtasan yun. Wala pong kaligtasan sila. Ang Diyos po natin, no, kahit wala ka sa tunay na church, Diyos siya ng lahat ng tao. Diyos siya ng lahat ng tao. Kahit wala ka sa tamang church, ganon, sa iglesia, Diyos siya ng lahat ng mga tao, ganon. Yung mga nagliliko ng batas, mali ang hatol, hindi po yun maliligtas o hindi po maliligtas yung ganon, yung mga nagliliko ng batas. Kasi yan ang ating number one issue ngayon di ba, in the government. O kaya yan ang ating paksa, ating topic. Mas mataas yung mga saint doon sa mga presidente, sa mga basta on the duty. The duty of God, saint is greater than the duty. Ganun po. Mas mataas ang kanilang katungkulan yung mga saint kaysa sa mga lawyer, kaysa sa mga presidente. Kasi sila yung mga saint, yung po yung hahatol sa sanlibutan. Ganun po. Mas mataas. Ganun. Kaya yung ating topic, o kahit wala ka sa tamang chart, pero yung Diyos natin, siya yung Diyos ng lahat ng tao. Ganun po. Ito sabi po ng Panginoon Diyos dito. Dito sa, ang topic natin, yung nagliliko ng batas, wala pong buhay na walang hanggan yun. At saka mas mataas ang mga katungkulan ng mga banal kaysa mga presidente, kaysa mga senador, ganun. Mas mataas ang ang mga banal kaysa sa mga presidente, ganun. O ganun. Yun po yung ating paksa. Kahit na wala ka sa tamang church, pero ang Diyos, siya yung judgment of all, tulad niya lahat. Kasi siya yung Diyos ng lahat ng tao. Ito po sa Jeremias 32:26. Nang magkagayoy, dumating ang salita ng Panginoon kay Jeremias na nagsasabi, narito, ako ang Panginoong Diyos ng lahat ng tao. Siya yung Diyos ng lahat ng tao. Kahit na nandiyan ka pa sa senador, kahit na ano pa yung reliyon mo, pag nagliko ka ng batas, wala kang kaligtasan sa Diyos. Ganun po. Kailangan hindi ka tatanggap ng suhol. Ganun. Siya yung gumawa ng batas, yung Diyos. Kaya kahit na ano pa yung niyan, pag nagliko ka ng batas, you take the brave, hindi po yun maliligtas. Kasi yung batas natin nagiging perverts the judgment. For the lawyer, take the brave about something to the any case, ganun, kumukuha sila ng mga suhol, ganun. Kasi utos ng Diyos, huwag kang tatanggap ng suhol, ganun. Yung Diyos po yung gumawa ng batas. Nadadagdagan lang yung batas natin pagka yung gumagawa sila ng batas yung mga tao na nga lang, yung gawa naman nilang batas, mali. Ganun po. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito,
Hindi po maliligtas yung mga nagliliko ng batas, ganun. Hindi po maliligtas yun. Kaya yan ang ating paksa para maging matuwid ang hatol dyan sa atin sa Senado. Ito po, ang Diyos po yung gumawa ng batas, di ba? Siya yung, isa lang naman yung batas ng tao eh. Sa mga tao, sa Diyos, sa mga pulis, o pag nagnakaw ka, huliin ka. Pag nanglait ka, o hinamak mo yung tao, siniraan mo, makakasuhan ka ng libel. Nasa Biblia din po yun. O gano'n, nang rape ka, o makakasuhan ka, o kinuha mo yung bagay na yung isang tao. Isa lang po yung batas natin, nadadagdagan lang yan. Pagka yung gumagawa yung mga batas dyan sa atin sa Congress, sa mga Senado, ganun. Pero sa namamagitan sa paggawa ng batas, yung Diyos. Pero yung mga gumawa ng nagliliko ng batas, wala pong kaligtasan yun, yung mga nagliliko ng batas. Yung tumatanggap ng mga suhol. Ganun po. Ito po sabi ng banal na kasulatan, no? Gumagawa yung batas, mga tao sa pamagitan ng Diyos. Kasi yung Diyos, yung batas galing po sa Diyos yun eh. Wala na pong pinakamataas sa lahat kundi yung Diyos at saka yung batas. Yun po. Tapos pag mali ang batas mo, hindi ka maliligtas. Yung mali ang paghatol mo. Ganun po. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito sa Kawikaan 8:14. Payo ay aking magaling na kaalaman. Ako'y kaunawaan, ako'y may kapangyarihan. Sa pamagitan ko, naghahari ang mga hari at nagpapasya ng kaganapan ang mga pangulo. Ayun, no? Sa pamagitan ng Diyos ng Panginoong Yesus. Gumagawa sila ng batas. Ayun. Sa pamagitan ko, nagpupuno ang mga pangulo at ang mga mahal na tao sa makatwid bagay, lahat ng mga hukom sa lupa. O yun, lahat ng mga hukom sa lupa. Sa pamagitan ng Diyos ng Panginoong Yesus, gumagawa sila ng batas. Pero yung mga gumagawa ng likong batas, hindi po yun sila maliligtas. Hatulan sila ng mga saint. Kasi mas mataas yung mga saint kaysa mga hukom sa lupa. Ganun po, hatulan sila. Yung saint po, yung mga walang kasalanan. Sila yung hatol sa sanlibutan. Ganun po. Yung Diyos, yung ating batas, galing po yan sa Diyos. Ganun po. Kaya pag nagliko ka ng batas, ganun, hindi ka maliligtas nun kasi mali yung paghatol mo. Ang batas, galing po yan sa Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito sa may Exodo. Ito pong sabi ng Panginoong Diyos dito, no? Ayun, no, yung batas, di ba, gumagawa yung mga tao ng batas sa pamagitan ng Panginoong Yesus, ng Diyos, ng mga hukom. Gagawin mo ang matuwid na batas sa paningin ng Diyos. Ganun po yung tama. Yung maghahalal ka ng mga hukom, kailangan matuwid yung hatol mo, yung paghatol mo. Ito pong sabi ng banal na kasulatan, no? Kung yung gagawa ka ng mga batas, matuwid. Ito pong sabi ng banal na kasulatan dito. Pero yung batas, sa Diyos po yun galing. Ito sabi ng banal na kasulatan. Yung batas natin lahat ng tao, sa Diyos po galing yun. Ito muna, basahin ko muna sa inyo dito. Dito po sa Deuteronomio 6:7, iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila. Pagka ikaw nauupo sa iyong bahay, pagka ikaw lumalakad sa daan, at pagka ikaw nahihiga, at pagka ikaw ay bumabangon. Ayun po, yun sa Diyos po yung batas. Kaya hindi po dapat sa Kanya po nanggagaling yung mga batas. Kailangan hindi ka magliliko ng batas. At iyong gagawin ang matuwid na mabuti sa paningin ng Panginoon upang ikabuti mo. At upang iyong mapasok at ariin ang mabuting lupain na isinumpa ng Panginoon
sa inyong mga magulang. O yun, sa kanya kasi yung batas kailangan hindi ka magliliko ng mga batas, hindi ka tatanggap ng suhol. Don't take the bread, said to God. Ito po, galing po sa batas yung batas, galing po sa Diyos yung lahat, no? Ito rin po sa Deuteronomio. Sa may 7:11, yung ang iingatan ng utos at ang mga palatuntunan at ang mga katulan. Ayun, yung katulan, yun po yung batas. Sabi yung katulan, yung mga utos yun. Na aking iniutos sa iyo sa araw na ito na iyong ganapin. Yung gaganapin mo yung mga utos ng Diyos. Kasi yun po yung tunay na batas yung sa Diyos. Pag nakasunod yung tao, maliligtas po yun. Yung nga lang, may tagapamagitan na tayo sa Panginoong, sa Ama, yung Panginoong Yesus. Basta sumunod lang tayo, ganun po. Hindi natin sinasadya yung kasalanan. Pero yung mga nagliliko ng batas, yung maling hatol, paghatol sa batas, hindi po maliligtas yun. Ganun po, hindi sila maliligtas. Mas hatulan sila ng mga saint. Ganun po. Ito, basahin ko rin sa inyo rito sa may Deuteronomio 6. Kasi yung batas galing sa Diyos. Ito ang utos ng mga palatuntunan at mga katulan na inutos ng Panginoon ninyong Diyos na ituro sa inyo upang inyong magawa sa lupaing inyong paroroonan upang ariin. Yun, sa kanya galing yung batas, yung mga ganon. Pag nagliko ng batas yung mga judge natin, mga dyan sa Senado, hindi po yun maliligtas. Mas mataas yung mga saints sa kanila sa katungkulan, sabi ng banal na kasulatan. Mas mataas yung mga banal doon, ganun po. Pagka nagliko ka ng batas, hindi po yun sa Diyos, hindi po yun sa kanya yung sabi ng Diyos dito, huwag kang tatanggap ng suhol. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito sa sa may Exodo 18. Kailangan hindi ka tumatanggap ng bread for the people sinner para yung judgment maging matuwid, righteous yung para matuwid yung batas. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Dito sa may Deuteronomio 23:7. Kasi yung batas, dapat matuwid. Layuan mo ang bagay na kasinungalingan at ang walang sala at ang matuwid ay huwag mong papatayin sapagkat hindi ko patotohanan ng masama. At huwag kang tatanggap ng suhol sapagkat ang suhol ay bumubulag sa may paningin at sinisira ang mga salita ng mga banal. O yung kailangan yung mga hukom hindi tumatanggap ng suhol. Yung batas natin nagiging liko, di ba? Nagiging perverse because the lawyer and the judge take the brave, the people sinner. Kaya nagiging liko. Yun, hindi po maliligtas yung ganun. Kaya kahit kaibigan mo, kahit nanay kapatid mo, susundin mo yung batas ng Diyos. Yun po yung utos ng Diyos. Sabi rito, huwag kang tatanggap ng suhol, di ba? O ganon. Dito rin po sa Deuteronomio, sabi ng Diyos dito, huwag kang tatanggap ng suhol. Ganon, Kasi yung mga lawyer natin, mga batas, galing po sa Diyos yun. Yung mga hukom, sa kanya nang galing po lahat yan. Yung magtatayo ka ng mga hari, mga gagawa ka ng mga mga senado, sa kanya po galing yan. Kaya inuutos doon, huwag silang lumiko sa kanan o saka kaliwa. Ito po sabi ng banal na kasulatan, yung mga hukom natin dito, ito po sabi sa Deuteronomio 16:18, maghahalal ka sa iyo ng mga hukom at ng mga pinuno sa lahat ng iyong mga pintuang daan na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos ayon sa iyong mga lipi at sila hatol sa bayan ng matuwid na paghatol. Kailangan matuwid yung paghatol sa mga batas natin sa hukom, sa Senado, sa Congress, ganun po. Huwag kang magliliko ng paghatol, huwag kang
tatangi ng mga pagkatao. Yung walang tinatangi dapat kahit na kaibigan mo, kahit na kapatid mo, nanay mo, ganon. Sabi nga ng Panginoong Yesus, di ba? Ang umiibig sa kanya ama't ina, kapatid at lalaki at anak, hindi karapat dapat sa akin. Kaya susundin mo yung wala kang tinatanging tao, ganon sabi ng Diyos dito. Yung hindi po liligtas yun yung mga maling hukom na nagja-judge na mali. Tumatanggap ng suhol, Kasi yung mga inihalal ng nating mga tao sa gobyerno, mga sa Diyos din po yun. Kailangan matuwid na paghatol. Kaya sabi ng Diyos dito, huwag kang tatanggap ng suhol. Di ba marami namang naging turn to the left, the lawyer, o take the brave about the people sinner. Kaya nagiging yung about the judgment is fervent, di ba? O kaya nagiging liko yung ating batas kasi tumatanggap sila ng mga suhol, mga piyansa. Utos na yung Diyos. Yun nga, wala kang piyansa, tapos nandiyan ka pa, you give the custody about the people sinner, di ba? O kaya pinatakas nila yung people sinner, you give the custody, bawal sa Diyos yun. Suhol nga, bawal Tapos binigyan mo pa ng custody yung tao. O bawal sa Diyos yun. O basahin ko sa inyo muli dito. Huwag kang dito po sa Deuteronomio 16:19, huwag kang magliliko ng paghatol. Huwag kang tatangi ng mga pagkatao ni kukuha ng suhol, sapagkat ang suhol ay bumubulag sa mata ng mga marunong. At nagliliko ng mga salita ng matuwid. Susundin mo ang tunay, nakatuwid-tuwiran upang mabuhay ka at manahin mo ang lupain na binibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Yung kailangan wag tatanggap ng suhol kahit magulang mo pa yan kapatid mo Kaya nga sabi ng Panginoong Yesus kung isinunod mo pa yung nanay mo, anak mo, kapatid mo, o miski sarili mo, hindi ka karapat dapat sa Diyos. Mga hukom yun. Doon nababagay po yung salita ng Diyos na pagdating sa paghatol. Yung binigyan mo ng priority about your relative and then your friends, di ba? Like they're in the senator, o give the custody, for not to the count on the NBI and the police, di ba? kaya yun, bawal po yun sa Diyos. Ayon sa banal na kasulatan, hindi karapat dapat sa Diyos yung mga ganun tao. Tulad ng Diyos yun, you give that custody about people sinner, di ba? Hindi po yun. Kasi nga sabi ng Diyos huwag kang tatanggap ng suhol dahil ang suhol, bumubulag sa paningin. Pagka yung mga ganong tao, hindi po yun maliligtas. Yung nanay at tatay mo nga pag makasalanan kapatid mo hindi ka karapat dapat sa Diyos Ito sabi ng banal na kasulatan. Dito po sabi ng Panginoong Yesus dito. Kailangan susundin mo yung batas ng Diyos, huwag kang tatanggap ng suhol. Ganun po. Ito sabi ng banal na kasulatan dito sa may Mateo 10:37. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kay sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Yan, hahatulan ka ng Diyos pag mali yung paghatol mo. Kahit na kapatid mo yan, kaibigan mo, anak mo, hindi ka karapat dapat. Kaya susundin mo yung batas ng Diyos. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae na higit kay sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Hindi ka rin karapat dapat sa Diyos noon. At ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Hindi mo pinapasan yung utos ng Diyos. Di ba, sumusunod ka sa kanya, hindi ka karapat dapat. Kaya susundin mo yung katularan ng Diyos, yung mga utos niya, bago ka maging judge o ganun. Hindi ka tatanggap ng suhol. Ang nakasusumpo ng buhay ay mawawalan nito. At ang mawalan ng buhay dahil sa akin, makasusumpong niyaon. Yun po yung batas na tinutukoy. Pagka yung binigyan mo pang prioritize your relative and friends, di ba? You give that custody, have a case, tapos hukom ka dyan, judge ka, tapos binigyan mo sila ng
priority makasalanan, hindi ka maliligtas doon ayon po sa banal na kasulatan. Ganon. Hindi po maliligtas yung mga nagliliko ng mga hukom na ganon. Hindi po maliligtas according to the Holy Scripture. Mas mataas yung ano, di ba? Mas mataas yung mga saint sa mga presidente on the duty for God. Ganun po. Mas mataas yung mga saint sa katungkulan, yung mga saint po. Gaya ng sabi ng Panginoong Yesus dito, mataas yung mataas. Miski ang Panginoong Yesus hindi siya mataas sa Ama, no? Pero Diyos siya na yung anak ng Ama. Itong sabi ng banal na kasulatan dito. Dakila yung Ama kaysa sa kanya. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Yung hahatol sa mga tao, yung mga saint, kaya mas mataas yung mga banal kaysa sa mga senador, presidente. Mas mataas po yun sa katungkulan sa paningin ng Diyos. Hindi po sila mataas sa paningin ng Diyos. Mataas lang sila sa sa paningin ng iba, pero mas mataas sa katungkulan sa on duty, mas mataas po yung saint, ganun. Para sa Diyos. Akala natin mas mataas yung mga presidente, di ba? Yung mga hukom, saka senador. Hindi, mas mataas po yung saint doon for the duty for God. Ganun po. Hindi po sila mas mataas. Kaya ang hatol sa kanila yung mga saint, yung mga lahat ng tao, hatulan yung mga anghel, hatulan yung mga tao, ganun. Akala natin mataas yung mga congressman, senado, hindi po. Mas mataas po ang saint doon sa on duty for God, ganun po. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito, no? Mas mataas yung Ama, di ba, kaysa Panginoong Yesus, kasi anak ng siya, pero Diyos siya na anak ng Ama. Ito po sa 1 Gs 29, ang aking Ama na sa kanila'y nagbigay sa akin ay lalong dakila sa lahat. Dakila siya sa lahat yung Ama kaysa Panginoong Yesus. At hindi sila maagaw ni naman sa kamay ng Ama. Ako at ang Ama iisa. Dakila yung Ama kaysa Panginoong Yesus. Mataas siya, pero anak siya ng Ama, Diyos din yung Panginoong Yesus. Ganun po, Diyos yun. Ito, pinakikita ko sa inyo, mas mataas yung mga katungkulan nung saint, saka yung Ama kaysa Panginoong Yesus. Ito rin po ang sabi kasi yung mga saint, yun po yung hahatol sa sanlibutan. Yun sila yung hahatol, mas mataas yun. Pangalawa po, mataas ang Diyos, tapos yung batas, mataas yun, tapos yung Panginoong Yesus. Kasi yung batas, yun yung Panginoong Yesus Diba, ang salita ay Diyos, nagkatawan tao ang salita. Yung salita, yung mga aral ng Diyos yun yung mga words niya, yung commandment. Yun yung mahatol sa iyo, yung Panginoong Yesus. Pangalawa yung Panginoong Yesus sa Ama. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito, mas mataas yung Ama, di ba sabi sa katungkulan sa office of the duty. Ito po sa may 1:14-28. Narinig nyo kung paanong sinasabi ko sa inyo. Papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo magagalak dahil sa ako'y papasa Ama. Sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Yun, mas mataas yung Ama sa Panginoong Yesus. Pero isa sila ng pagka-Diyos. Kasi yung words, yung salita nagkatawan tao, yun po yung hahatol sa tao yung word. Mas mataas po yung batas. Pangalawa siya yung batas yung Panginoong Yesus. Kaya nga tayo kailangan mahayag sa hukuman ni Kristo. Yun, siya po yung hahatol, yung saint, saka yung Panginoong Yesus. Siya po yung batas. Ganun po. Kasi siya po sa kanya po nanggaling yung batas, yung law. Diba? Sa kanya nanggaling yung batas. Ito po sabi siya yung hukom yung Panginoong Diyos. Mas mataas yung ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Siya yung hukom, siya yung batas, yung Panginoong Diyos. Kailan matuwid yung paghatol mo? Pagka hindi matuwid yung paghatol mo,
kahit na batas ka dyan, hindi ka maliligtas according to the Holy Scripture. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Kasi siya yung hukom yung Panginoong Diyos. Dito po sa ang hukom yung Panginoong Hesus. Hindi naman po maghuhukom yung Ama yung Panginoong Hesus yung maghuhukom. At saka yung mga saint niya. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito sa Isaiah 33:22. Sapagkat ang Panginoon ay ating hukom. Ang Panginoon ay ating tagapaglagda ng kautusan. Nanggaling sa kanya yung utos yung mga batas sa Diyos. Ang Panginoon ay ating hari, kanyang ililigtas tayo. Yun, sa kanyang galing yung batas, kaya siya yung maghuhukom, yung Panginoong Yesus. Siya lang po yung hukom yung Panginoong Yesus. Wala naman pong iba Hatulan tayo ng Panginoong Yesus ayon sa ating ginawa, ayon sa ating di ba? Ugali. O yun, sa kanya po nanggaling yung batas, siya yung hatol saka yung mga saint. Pangalawa siya sa Ama, iisang Diyos lang yung Ama at saka anak. Pataas po yung Ama. Yung hukom sa lumang tipan at bagong tipan, isa lang yon yung Panginoong Yesus po. Siya po yung hukom. Gaya ng sabi rito sa lumang tipan, siya yung hukom. Dito po sa mga awit 55, pisanin mo ang aking mga banal sa akin, yaong nakikipagtipan sa akin sa pamagitan ng hain, at ipahayag ng langit ang kanyang katwiran. Sapagkat ang Diyos ay siyang hukom. O yun, sino ba yung hukom na yun? Yung Panginoong Yesus. Siya yung hukom, siya yung hahatol, saka yung mga saint. Ganun po. Kasi mataas po yung saint kaysa sa mga presidente, kaysa sa mga lawyer, sa mga mas mataas po yung mga saint. Sila yung hahatol, yung saint. O yun, siya yung hukom, di ba? Yung Panginoong Yesus. Gaya sabi sa lumang tipan at saka rito sa bagong tipan, siya yung hukom, siya yung Diyos na maghuhukom, yung kasama niya yung mga banal na hatol sa sanlibutan. Yung mga gumawa ng maling hatol, yun, di po maliligtas yun, yung mga gumawa ng maling hatol sa ating gobyerno, sa lahat ng pamahalaan sa buong mundo. Yung maling hatol, yung hindi po maliligtas. O ito, siya po yung hukom, di ba? Yung Panginoong Yesus, kasi siya yung Diyos na, sapagkat siya ang Diyos ay ating hukom, sabi doon sa mga awit, di ba? 55. Gaya rin dito sinabi sa 2 Korinto 5:G, sapagkat tayong lahat kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamagitan ng katawan. Ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. O yun, siya yung hukom yung Diyos. Di ba sabi doon, sapagkat Diyos ay ating hukom, siya tagapagbigay ng utos, tagapaglagda ng kautusan. O yun, siya yung mataas yun. Pag nagliko ka ng hukom, nagliko ka ng hatol dyan, tumanggap ka ng suhol, hindi ka karapat dapat sa Diyos. Sabi nga ng Diyos, di ba, ang umiibig sa ama, ina, kapatid na lakaw, migit, kahit sa kanyang buhay, hindi karapat dapat sa akin. Hindi po maliligtas yun, yung mga likong hukom, mga likong judge. Di ba? Hindi karapat dapat sa Diyos yun. Kahit na ano ka pa dyan, kahit ano pa sekta mo, kasi ang Diyos natin, Diyos siya ng lahat ng tao. Di ba? Sabi sa Jeremias. O may totoo bang malayo sa akin? Di ba? Ako ang Diyos ng lahat ng tao. Ganon, mas mataas yung di ba? Yung mas mataas yung mga saint kesa sa mga presidente, mas mataas. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito, mas mataas yung mga saint kesa presidente at saka senador, congressman, kasi sila yung hahatol sa sanlibutan, yung mga saint po. O gaya ng Panginoong Hesus, di ba, dakila yung Ama kaysa kanya, pero Diyos siya na anak ng Ama. Siya yung pangalawa sa Ama Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa may 1:13-16. Katotohanan sinasabi ko sa inyo. Ang alipin ay di dakila kaysa kanyang Panginoon. Ni ang sinugo man ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. Ayan, mas mataas yung nagsusugo at saka sinugo at saka yung mga saint. Kasi sila yung hatol sa sanlibutan, yung mga saint. Mataas yung saint kesa sa mga
Yung mga banal, mas mataas ang katungkulan sa Diyos for duty for God. O, saint is greater than the duty. Any people, any president, any kind of the government, mas mataas po yung saint. Pero yung saint, yung mga banal po yun na walang kasalanan, ganun po. Kasi sila yung hahatol sa sanlibutan. Ito sabi ng banal na kasulatan. No? Yung ano natin, di ba, yung topic natin, hindi maliligtas yung mga naglilikong hukom, tapos mas mataas yung mga banal sa katungkulan sa Diyos kaysa sa mga presidente at saka sa mga congressman, senado, ganun. Mas mataas sila. Kasi sila yung hahatol sa sanlibutan yung mga banal. O utos ng Diyos, di ba? Huwag kang tatanggap ng suhol. O yun, di ba? Kasi hahatulan ng mga banal yung mga lahat ng tao. Ito sabi po ng banal na kasulatan dito. Kailangan matuwid ang paghatol ng mga judge, mga hukom. Ito po sabi, kasi hindi sila maliligtas kung mali ang kanilang hatol. Ito po sa unang Korinto 6:4. Ito kung kumbaga meron sa mga usapin sa mga hukom, ito sabi. Kung kayo ngay mayroong usapin sa mga bagay na ukol sa buhay na ito, ilalagay ba ninyo upang magsihatol ang mga taong walang halaga sa iglesia? Sinasabi ko ito upang mangahiya kayo. Ano't di yata't wala baga sa inyo na isang marunong na makapagpapayo sa kanyang mga kapatid? Kundi ang kapatid ay nakikipag-usapin laban sa kapatid. At ito'y sa harapan ng mga hindi nagsisisampalataya. Ayun mga mukom na wala sa tamang mga iglesia to. Ngayon nga, tunay na isang pagkukulang sa inyo ang kayo magkaroon ng mga usapin. Bakit bagkus ninyong tiisin ang mga kalikuan? Bakit hindi bagkus kayo padaya? Ngunit kayo rin ang mga nagsisigawan ng kalikuan ng dadaya at ito'y sa mga kapatid. Ayun yung mga nagsisihatol sa hukom kasi mga wala pang sa church yon, sa tamang church, sa iglesia. Yun, hatulan ng Diyos yun, hatulan yun ng mga saint, yung mga nagliliko ng hukom. Wala silang ligtas, yung mga nagliliko ng hukom. Kasi yung mga saint, sila po yung hahatol sa sanlibutan, yung mga banal, ganun po. Mas mataas ang katungkulan nila Yung mga nagliliko ng mga batas ng paghatol, hindi po maliligtas yun. Ito, patuloy ko po rito sa sa may 6:1-3. Nangangaas baga ang sino man sa inyo kung mayroong anumang bagay laban sa iba, na siya magsakdal sa harapan ng mga liko at hindi sa harapan ng mga banal. O hindi ba ninyo nalalaman na mga banal ay magsisihatol sa sanlibutan? O mataas yung saint kasi yung banal yung hahatol sa lahat ng tao. Ito po sabi ng banal na kasulatan. O hindi ba ninyo nalalaman na ang mga banal ay magsisihatol sa sanlibutan? At kung ang sanlibutan ay hatulan ninyo, hindi ba dapat magsihatol kayo sa mga bagay na pinakamaliit? O hindi ba ninyo nalalaman na ating hatulan ang mga anghel? Hatulan din ng mga banal yung mga anghel Yung mga anghel hatulan din Yung mga anghel ng demonyo hatulan ng mga banal yun. Saka yung mga ganun po, mas mataas po yung saint kesa sa mga hukom natin dito sa lupa. Kesa mga presidente, o gano'n. Kasi sila yung hahatol sa sanlibutan O, di ba mataas yung saint, tapos yung mas mataas pa nga sila sa mga anghel, hahatol sila sa mga anghel Tapos yung Panginoong Hesus naman, saka yung Ama, gano'n. Mas mataas, gano'n po. Yung mga nagliliko ng batas, hindi po yun maliligtas. According the Holy Scripture. Kasi hatulan lang sila ng mga anghel, ng mga saint. Pati anghel hatulan. Pero yung mga saint na yon, yung mga walang kasalanan yon, yun sila yung hahatol sa sanlibutan. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Yung mga saint yung hahatol sa sanlibutan. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Kasi meron ditong
Meron ditong nagkasala hindi hinatulan ng Panginoong Hesus kasi nga may nagkasala rito, hindi natulan ng Diyos. Kasi sabi rito, tinutukso siya ng mga tao rito, no? Ito po sa 8. Sabi ng Diyos dito, may nahuli rito sa pakikiapid pangangalo niya Sabi ng Diyos dito, sino sa inyo ang walang kasalanan, siyang humatol sa kanya? Yun po yung mga saint, yung hahatol sa sanlibutan. Mas mataas sila sa kanino man tao sa katungkulan sa Diyos. Ganun po. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa 1:8, 1. Tatapos si Jesus ay napasa bundok ng Olibo. At pagka umaga ay nagbalik siya sa templo at ang buong bayan ay lumalapit sa kanya. At siya ay nauupo at sila'y tinuruan. At dinala sa kanya ng mga eskrib at mga pariseo ang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. At na mailagay siya sa gitna, ay sinabi nila sa kanya, Guro, nahuli ang babaeng ito sa kasalukuyan, pangangalo niya. Sa kutusan nga ay pinag-utos sa amin ni Moises na batuhin ang ganyan. Ano nga ang iyong sabi tungkol sa kanya? At ito'y kanilang sinabi na siya ay sinusubok upang sa kanya ay maisumbong sila. Datapat yumuko si Jesus at sumulat sa kanyang daliri sa lupa. Datapat nang sila ay magpatuloy ng pagtatanong sa kanya, ay umunat siya at sa kanila ay sinabi, ang walang kasalanan sa inyo, siyang unang bumato sa kanya. Ayun yung mga saint, yung walang kasalanan, yun po yung hahatol. Kasi may nahuli rito sa pangangalo niya, sino rin yung hahatol? Hindi hinutulan ng Panginoong Hesus Sabi ng Panginoong Hesus, sino sa inyo ang walang kasalanan, siyang humatol sa kanya. Yun, yung mga saint po, yung mga banal, yun po yung hahatol sa sanlibutan. Mas mataas po ang katungkulan nun sa paningin ng Diyos, yung mga saint, kaysa mga presidente, judge sa Senado, mas mataas po yung saint. Kasi sila po yung hahatol sa sanlibutan. Yung mga humihingi po ng suhol, na mga judge o mga hukom, hindi po maliligtas yun. Yung nagbibigyan mo ng custody yung tao, tapos binigyan mo ng custody, senior person. Bawal sa Diyos yun. Sabi niya, huwag kang tatanggap ng suhol, di ba? Sabi ng Diyos, sapagkat ang suhol bumubulag sa paningin, sumisira ng mga salita ng mga banal. Ayun, pagka may kasalanan, nahatulan mo ng matuwid, gano'n. Kaya yung mga nagliliko ng paghatol, hindi po maliligtas yun according the Holy Scripture. According to the Holy Scripture, hindi sila maliligtas. Yung mga likong judge, likong hukom, hindi po maliligtas yun. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Ito, likong hukom at saka yung mga gumagawa ng mga kalikuan, gano'n, hindi po maliligtas. Sabi ng banal na kasulatan ng Panginoong Hesus. Kaya di ba sabi ng Panginoong Hesus, ang umiibig sa ama at ina, kapatid, anak, mikis sa kanyang buhay, hindi karapat dapat sa akin. Hindi mo sinunod yung utos ng Diyos, yung kanyang mga katulan, o hindi ka maliligtas noon, kahit sabihin mong hukom ka pa rito sa buong mundo. Hukom ka dyan, judge ka, hindi ka maliligtas. Ito sabi po ng banal na kasulatan dito. Dito sa Isaias 5:20. Sa aba nila nagsisitawag ng mabuti sa masama, at ang masama ay mabuti, na inaaring dilim ang liwanag, at liwanag ang dilim, na inaaring mapait ang matamis, at matamis ang mapait. Ayun inaari mo, yung sabihin matuwid pa sa'yo yung masama, hindi ka maliligtas nun. Kasi marami to, kaya babasahin ko sa inyo. Sa aba nila na pantas sa kanilang sariling mga mata, at mabait sa kanilang sariling paningin. Sa aba nila na malakas uminom ng alak, at ng mga taong malakas sa paghahalo ng matapang na inumin, na nagsisiaring ganap sa masama. Ay, inaaring ganap mo yung sa masama, give you a custody, di ba? Nag-corrupt na nga. Ito, dahil sa suhol, inaalis ang katwiran sa matuwid. Ayun, bawal na bawal sa Diyos yun,
na nagsisiaring ganap sa masama dahil sa suhol at inaalis ang katwiran sa matwid. Kaya't kung paano ang liyab ng apoy ay pumupugnaw ng pinagputulan ng trigo at kung paano ang tuyong damo ay nasusupok sa alab, gayon magiging gaya ng kabulukan ang kanilang ugat. O yun, hindi sila maliligtas yung mga ganun, no? Magiging kabulukan ang kanilang mga ugat, yung mga tumatanggap ng suhol, maling hatol. At ang kanilang bulaklak ay ilang lang na gaya ng alabok, sapagkat kanilang itinakwil ang kautusan ng Panginoon ng mga hukbo. At hinamak ang salita ng banal ng Israel. O yun, hinamak mo yung Diyos noon pagka mali yung judge mo. Hindi ka maliligtas kahit na sabihin mong senador ka, presidente ka, o ganon, o judge ka. Kasi mas mataas yung saint for the duty to God. Ganun po. Hindi po maliligtas yung mga maling paghatol, maling tumatanggap ng suhol sa mga batas. O, yan yung ating naging paksa kasi about issue now, di ba, in the Philippines, to the plunder and the corruption in the government. Kaya yung nagliliko ng batas, kahit na nanay mo pa yan, kapatid mo, ikaw, hindi karapat dapat ka sa Diyos. Hindi ka maliligtas kapag mali yung hatol mo. Yun po, kaya yan yung naging paksa natin. Susupukin sila ng apoy, yung mga maling humahatol ng mali. Ganun po. God bless po. Our topic for today is done. The law is from God. The God is and the saint is judgment in the words. Our topic is done. Yun po yung ating paksa na natapos. Ang mas mataas ang katungkulan ng mga saint kaysa mga presidente, any other people, and the angel sinner, ganun. Kasi sila yung hahatol sa sanlibutan, yung mga saint, saka yung Panginoong Yesus. O, yung mga nagliliko ng hatol, mga lawyer dyan, o kung saan man dyan, may investigasyon tayo sa gobyerno pag mali ang hatol, hindi po yun maliligtas. Susupukin nila ng apoy. Sa aba nila, di ba sabi ng Diyos? O yun, hindi po maliligtas yung gano'n. Kaya yun ang naging ating paksa. God bless po. Our topic is done. Ang sinugo, mas mataas ang mga banal sa katungkulan sa Diyos, saka yung dapat hindi nagliliko ng hatol ang mga hukom para maligtas sila. Pagka mali ang hatol, ang judge, hindi po yun maliligtas. God bless. Thank you for joining, for watching. Thank you. God bless. Ingat po. Our topic's done.